Did you know that you need God's bridge of grace to be in heaven forever? Ephesians 2:8 and 9 reveals us the truth about this. By allowing that biblical message in our real life, we need a concrete decision. 1. Believe the Bible. 2. Accept the truth that Jesus alone can save you. 3. Confess your sins to God, repent, and stay away from them. 4. Allow Jesus to enter your heart by accepting Him as Lord and Savior, and let Him be the King of your life forever. 5. Worship God in His appointed time regularly. 6. Do His word and do His will always. Patuloy ba rin ang digmaang Israel versus Hamas militant group hanggang sa oras na ito, October 21, 2023. Nagsimula ang gyerang ito nang inatake ng libu-libong missile na pinalipad sa direksyon patungo sa mga cities ng Israel ng grupong Hamas na nasa Gaza City noong October 7, 2023. Marami ang nasawi at sugatan sa makabilang panig sa pagsiklab ng gyerang ito, lalo na nung idineklara ng Israel na makikipagdigma na sa mga kalaban nila. Hanggang sa puntong ito, lumagpas na sa 3,000 ang bilang ng mga Palestinians na nasawi, kabilang na ang mga nasawing miyembro at leader ng Hamas. Samantalang lagpas 1,000 din ang nasawi sa panig ng Israel. Lumaki pa ang kaguluhan ngayon dahil nagsimula na rin ang bakbakan sa norte ng Israel, ng tropang Israel laban na rin sa grupo ng Hezbollah doon sa border ng Israel at Lebanon. Base na rin sa ulat ng mga pahayagan, mas lalo pang uminit ang tensyon doon dahil nadamay na rin ang isang hospital sa Gaza na nasabuga ng bomba at kumitil ng mahigit 500 katao noong October 18. Galit na sa Israel ang maraming Arab countries sa pangyayaring ito dahil itinuro nila ang Israel na siyang gumawa daw sa pangyayaring ito. Itinanggi din ng Israel ang paratang na ito, subalit itinuro din nila ang grupo ng mga Islamic Jihad bilang may pakana nito. Walang kasiguraduhan kailan ito matatapos at ang sigurado ay ang epekto nito sa ekonomiya ng mundo na kung patuloy na lumalala ito, lalong babagsak ang ekonomiya ng mga bansa kabilang na ang Pilipinas. Sa kabilang dako naman, narito ang 10 lungsod sa Pilipinas na ngayon ay may napakataas na IRA or Internal Revenue Allotment.